pinagdiriwang ang ikisandaang taon at 74 na huling taon ng kapanganakan ng ating bayani. At dakilang Bulakenyo, si God Marcelo H. Del Pilar. Ang batang isinilang doon sa Kupang San Nicolas. 174 na nakalipas. At kinilala bilang isa sa pangunahing leader ng kilusang propaganda. Pinakamahusay na manunulat, makata, reformista, periodista, at higit sa lahat, umantig sa damdamin ng sambayanan upang ipaglaban ang kalayaan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin po tayo. Until now. Yan ang nangyayari sa ating West Philippine Sea, na pinaglaban ng ating mga nakaraang ninuno, ating mga bayani. Patuloy ng kinakamkam ang karagatan ng Pilipinas. Hanggang saan kaya ito? Yan ang abangan natin at ipagdasal natin. Basta sama-sama tayo, ano man ang mangyari, ipagtanggol ang ating kinalugdan na, nakabisa na natin na pinaglaban ng ating mga ninuno. Well, din bilang pagpupugay po sa mahalagang kontribusyon ni God Marcelo Del Pilar, ipinagdiriwang din natin ngayong araw na ito, August 30, ang National Press Freedom Day sa bisa po ng Republika, 11699. Tunay din pong napapanahon ang napaka-espesyal na tema ng ating selebrasyon ngayong taon, Marcelo H. Del Pilar, mga likha at aral, pundasyon ng kahapon, inspirasyon ng darating na henerasyon. Ngayon, higit kailanman, napakagandang balikan at saliwain ang naging bahagi ng buhay at karanasan ng pinagmamalaki nating bayani. Ang ating lalawigan na may estadong national hero para sa kanyang mahalagang lupa, sa katubusan at paglaya ng ating bansa. Sa kabila ng nakagisnang marangya at masaganang buhay, mulat si God Marcelo H. Del Pilar sa ginagawang pagmamalabis sa kapangyarihan at hindi pantay na pagtrato ng mga Kastila sa kanyang kapwa Pilipino. Gamit ang kanyang puso, talino at talento, ay ginawa niyang sandata ang kanyang pluma para isiwalat ang pagmamalapit ng mga dayo mananakot. Mga minamahal kong Bulakenyo, sa panahon kaya na ito, maaari pa bang gamitin ang pluma? Pwede pa kaya? Hindi pa rin tayo nawawala sa pagsakop ng ibang bansa. Eto pa rin tayo until now. Now, sa ginawa po ni Marcelo Del Pilar, na ginamit ang pluma para palayain ang bansang Pilipinas. Ang tanong, katulad po ng sinabi ko kanina, pwede pa kaya ang pluma na panahon ito? O sandatang pumuputok para maging malaya ang bansang Pilipinas? Kayo na po ang sumunod niya. Para sa akin, Diyos lamang ang nakakaalam. Tayong lahat ay sumandig sa ating Panginoon. Dahil naniniwala po niyo lingkod, kapag tayo ay nandiyan parati ang Diyos, hindi po tayo pababayaan. Hanggang sa kasalukuyan, ay pinagbibigkis pa rin tayo ng kanyang mga likha at aral. Narito tayong lahat, hindi lamang upang gulitain ang kanyang kabayanihan at kagitingan. Narito tayo hindi lamang upang gulitain ang aral ng ating kasaysayan. Tayo ay umiiral sa makabagong mundo kung saan marapat lamang na wala ng buwang ang pagmamalabis.
karahasan, at pandaraya. Sayang naman ang pinagbuwisan ng buhay ng ating mga dakilang Bulakenyo. Kung hindi natin magkaisang isusulong ang isang malaya, makatarungan, at mapagkalingang lipunan. Gaano man kalaki ang hinihinging sakripisyo at gaano man kabigat ang ating mga pagsubok. Piliin po naman natin laging tumindig sa tama. Piliin natin ang atas ng Diyos. Piliin natin ang tapat na paglilingkod sa ating kapwa. Bilang propagandista, inukol ni Plaridel ang buhay niya sa pagsusulat ng mga akdang gumising ng damdamin ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Hindi siya tumigil sa pagbatikos sa mga nagmamalabis na sa kanyang paniwala ay hindi siya pangunahing dahilan ng paghihirap ng kanyang mga kabayan. Katulad po ng tinura ng ating worshipful kanina. Nandun pa rin ang kahirapan. Nandun pa rin ang kamangmangan. Kulang pa rin sa edukasyon. I think kailangan natin tingnan itong mabuti. Lalo na kayo mga lingkod bayan, tayo lingkod bayan. Kailangan natin makita ang paghihirap ng mga kababayan natin. Sabay-sabay natin iangat ito. Sabay-sabay natin bigyan ng trabaho. Gawin natin ang ating magagawa. Gawin natin lahat ng ating mga kabataan ay lalahok sa edukasyon upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataan. Dahil sila ang mga susunod na henerasyon na papalit sa ating lahat. Maaalis tayong lahat. May darating, may aalis. Yan po ang tandaan natin. Marami siyang tiniis na hirap. Pati na ang pangulila niya sa mga naiwang pamilya. Ay tagyod lamang ang kanyang mga pangarap sa ating bansa. Huwag nating lilimutin kailanman ang diwa at utak na nagpagalaw sa imagsikan at nagpalaya sa bansa ay isang Bulakenyo. Sa gayon, napakalaki ng ating responsibilidad na mapangalagaan ang lahat ng mabuting bagay na pinaglaban ni Marcelo H. Del Pilar. Kailangan pa bang natin si Marcelo H. Del Pilar ngayon? Kapalagay nyo. Palagay ko, kung muling bubuhayin ang mga nakabaong mga bayani, palagay ko, lalaban at patuloy na lalaban ng mga yan. Lahat ng lakas ay gagamitin. Pagkaroon lang ng laya na panahon ito ang ating bansa. Sa'yo, God Marcelo Del Pilar, mabunying bayani ng lahing Bulakenyo, bagamat namatay ka sa lungkot at hirap, kahit hindi mo na namasdan, narito kami, ang iyong bayang tinubos, ngayoy sabay-sabay na bumapati sa iyo ng maligayang kaarawan at pinapati ka namin sa mga ginawa mong pagpapalaya nung mga panong yun sa ating bansang Pilipinas. Again, Bulakenyos, pagpalain kayo lahat ng ating buong may kapal. God bless you. At sa pamahalang lungsod ng Davao, dahil sa ipinakita niyang dedikasyon, si Senador Bong 10 milyong mamamayang Pilipino. Bukod pa dito, nabiyayaan ng Super Health Center na matatagpuan po sa Barangay Maluban. Itinaas din ni Senator Bongo ang antas ng kabataan na siyang mga susunod na lider ng ating bansa. Kaugnay nito,
Iniakda niya ang batas na nagtatatag ng National Academy of Sports na naglalayong maghubog ng mga Filipino world-class athletes. Bagisyo ay ang magserbisyo, Senador Christopher Lawrence Bongo. Makakaupo na po ang lahat. Si dating chairperson ng Presidential Anti-Corruption Commission, na Secretary Greco Bellica. Isa pong karangalan ang irepresenta ngayong umaga ito sa dakilang pagtitipong ito ang ating minamahal na Senador Christopher Lawrence Bongo. Talaga pong gusto niyang makarating, pero sa dami ho ng imbitasyon at iniikutan sa Pilipinas sa ating senador. Alam niyo po, minsan lang makiusap sa akin yon, halos hindi ho nakikiusap sa akin yon. Pero kahapon po tumawag talaga at sinabi na, Grex, makakarating ka ba? Yung ganun po, natawag sa akin, ay nagpapaalala sa akin at nagpapakilala na ang lugar ng Bulacan ay talaga pong nasa puso ng ating mahal na senador. Ngayong umaga po, ang kanyang mainit at mapagmahal na mensahe at isang mainit na pagbati sa ating minamahal na Mayor Veriel Meneses, Governor Dan Fernando at Vice Governor Alex Castro, mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bulacan ay ng mga kontribusyon ng ating minamahal na bayani. Isang dakilang bayani na nagpakita ng walang katulad na tapang, talino at dedikasyon para sa ating kalayaan. Siya ay naging pangunahing pahayagan ng La Solidaridad na nagbuklod sa mga Pilipino sa ilalim ng iisang layunin, ang pagtaguyod ng katarungan at kalayaan para sa ating inang bayan. Bilang kinatuwa ni Senator Bongo, nais kong iparating ang kanyang pagbati sa inyong lahat. Ayon sa ating senador, ang buhay ni Gat Marcelo H. Del Pilar ay isang malinaw na paalala na ang pamamahala sa bayan ay dapat na lagpas sa salita. Ito ay nasusukat sa ating mga gawa at handang isakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Hindi po madaling magtaguyod ng pagbabago at kalayaan nung panahon ni Gat Marcelo H. Del Pilar. Ngunit dahil sa kanyang malasakit at tapang, marami ang nahikayat at nagkaisa upang labanan ang pang-aapi. Sa kasulukuyan, patuloy nating pinaglalaban ang mga karapatan ng Pilipino, lalo na ng mga mahihirap at naapi. At bahagi niyan ang pagsusulong ni Senator Go ng mga batas at programa na layong makapagbigay ng maayos sa serbisyo pampubliko para sa lahat ng Pilipino. Naway ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang maging isang simpleng pag-aalaala, kundi magsilbing inspirasyon upang tayo ay magkaisa sa ating adhikain para sa ating mas maliwanag at mas maunlad na kinabukasan. Gaya ng ipinakikita ng ating bayaning Gregorio Del Pilar, ang Marcelo H. Del Pilar, kailangan nating maging matatag at patuloy na magtulungan upang matamong pagbabagong ating minimiti. Muli, isang maligaya at makahulugang pagdiriwang ng ika-174 na karawan ni Gat Marcelo H. Del Pilar, naway manatili siyang inspirasyon sa bawat isa sa atin upang maglingkod ng tapat at may malasakit sa ating kapwa. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po. Muli palakpakan po natin ang kinatawan ng ating senador, iginagalang Greco Bellica. At
amin na rin pong inaanyayahan sa entablado ang ating mahal na punong lalawigan ng Bulacan, iginagalang Daniel R. Punong Bayan ng Bulacan, iginagalang Vergel C. Meneses upang ipagkaloob ang sertipiko ng pagpapahalaga sa ating panauhing pandangal mula sa pamahalang bayan ng Bulacan. Hayaan po ninyong basahin ang nilalaman ng sertipiko. Republic of the Philippines, Province of Bulacan, Municipality of Bulacan. This plaque of appreciation is presented to Honorable Christopher Lawrence Tico, Senator, Republic of the Philippines, with heartfelt gratitude for his exemplary support, commitment, and sharing his invaluable time and wisdom as guest of honor and speaker in the 174th Guning Taong Pagsilang ni Gat Marcelo H. Del Pilar, held at the Marcelo Shrine, San Nicolas, Bulacan, Bulacan, given this 30th day of August 2024 at Marcelo Shrine, signed by Municipal Mayor Vergel C. Meneses. Muli po ating palakpakan ang ating panauhing pandangal, Senador Christopher Lawrence Tesoro Co. Pilar sa Nicolas na si Batuhan ang kinatawan ng si Sanchez. So ayun nga guys, sasaksyan natin ng ng pambansang polisya ng Pilipinas. ang anibersaryo ng pangangalakan ni Marcelo Estelpilar dito sa San Socorro, Santos, Unsor. Most worshipful Ariel P. Trianan, Grandmaster P. and accepted Masons of the Philippines. Bye-bye. Ginoong Leonel Agasola, Pangulo ng National Press Club. Ginoong Tony See you B. next week, people. Arsenal, Bye-bye. Pangulo ng Thank you for Bulacan watching. Press Club. Ginoong Vining Antoinette V. Constantino, Provincial Administrator. Dr. Eliseo S. Lagus, Hindi ka pala pinuno kasi ng panalawigang Please subscribe tanggapan to ng the kasaysayan, like and share. And sining, hit the bell. kultura at Don't turismo. Nais rin po naming pasalamatan ang mga Marcelo H. Del Pilar. Mabuhay ang Bulacan! Mabuhay ang dugong Bulakenyo! Maraming salamat po! Narito po ang nasusundan po ng provincial heads and provincial staff. The C and accepted Masons, National Press Club, National Press, Rotary Club of the Philippines, Knights of Columbus, and the Philippine National Police. Maraming salamat po, provincial officials at sangguniang panlalawigan. Ngayon naman po, inaanyayahan sa